Good morning po sa ating lahat. In behalf po of family po ng yumaong Eileen Dumao, ating nihatid kahapon sa kanyang libingan, at nagpapasalamat po ang pamilyang Dumao sa kanyang kapatid, si Steseni, kanyang mga anak, si Kurt, si Em at si Ali, sa inyong pagdamay at pakikiisa sa loob ng halos isang linggo nating pagsama-sama sa kanyang labi sa punerarya. Salamat sa Panginoon. At ngayon, tayo naman ay magpapatuloy po sa ating pong pakikipagbaka sa mundong ito. Nataglay natin ang pananampalataya. At ang pananampalataya natin ay buhay. At dahil buhay ito'y naghahangad na ito po ay masusugan, mabusog po ng salita ng Diyos sa kanyang mga katotohanan, sapagkat ito makapagpapatibay ng ating pananampalataya. Nais kong magkwento sa inyo ayon sa Biblia kung ano po ang kasaysayan ng Biblia. Bago po ang lahat, wala pang simula, kundi eternity ay naroon ng Diyos. At ang Diyos sa kanyang sariling kalooban, sa kanyang katwiran, sa kanyang mabuting kalooban, siya ay nagplano. At ang plano niya, ayon sa banal na kasulatan, ay plano ng kaligtasan. Yun po yung pinaka-puso po ng plano ng Diyos, ang kaligtasan. Kaya mula doon sa walang hanggang pasimula, wala pang simula, there is no beginning, wala pang time and space, pinili na ng Diyos o kinilala na niya o inibig na niya ang kanyang ililigtas na mga tao. Kaya makikita natin ang kaligtasan ay biyaya, walang bahagi ang tao. Dahil mismo ang Diyos ang siyang humirang, pumili at umibig sa kanyang ililigtas. At sa kanyang kalooban, kanya itong tinawag upang makarinig ng mabuting balita. At ang lahat ng kanyang tinawag, ayon sa kanyang plano, ay kanyang ipinanganak na muli. Binigyan siya ng panibagong puso, panibagong espiritu, binigyan siya ng biyayang pagsisisi at pananampalataya. At dahil dyan, ang kanyang ipinanganak na muli ay nag-respond dahil mayroon na siyang pagsisisi at faith. Yung response niya, sila po ay pinagbalik loob ng Diyos sa kanya. That is conversion. Ang lahat ng mga nagbalik loob sa kanya, yung kanyang mga pinili before the foundation of the world, ay kanyang inaring ganap. Ginastified niya. Pinagpaging matuwid. At dahil kanyang pinagpaging matuwid, kanya itong inaring anak, inampon. At lahat ng kanyang mga inampon na naging anak niya, ito'y plano pa lang sa eternity past, ay kanyang binanal. Binanal niya. At dahil banal sila, binigyan sila ng kakayanang magpatuloy sa pagpapakabanal.
upang sila ay maging kawangis sa kanyang bugtong anak na si Jesus. Patuloy silang magbago, makikipagbaga sa mundong ito hanggang sila ay kakaunin ng Panginoon dalhin sa kanyang kaluwalhatian. Yun ang plano ng Diyos sa eternity past. At sa kanyang plano, kailangan itong mangyari. At dahil kailangan itong mangyari, ginawa niya ang simula ng kasaysayan. Ang kasaysayang ito, kung tawagin, ay kasaysayan ng katubusan. Yung kanyang ipinlado ay kanya ngayong gagawin, at para magawa ito, kailangang umiral ang mundo. So nagsimula ang kasaysayan ng katubusan sa creation. Na para bang isang pintor, pagkuha niya ng brush, yung first stroke niya doon sa canvas, yung plano ng Diyos na nasa kanyang isipan na, klaro na. Kaya sinimulan niya ang stroke na ito at yan ay ang creation. Kaya lahat ng bagay sa creation, lahat ng mangyayari sa creation, itinakda ng Diyos na mangyari. Hanggang sa ating panahon, lahat po na nangyayari, lahat ng ating ginagawa, lahat ng mga aksidente, lahat ng mga providensya ay itinakdang mangyari para sa kabutihan ng kanyang mga ipinlalong ililigtas. Kaya nga sa pangyayaring ito na umiral ang tao, isa-isa niya itong tinawag at pumasok ang chronological order of salvation. In-apply niya ang kanyang plano sa puso ng bawat isa. At yan po ang history of redemption. Dahil meron siyang plan of salvation. Kaya bawat isa sa atin, kabahagi tayo sa kasaysayan ng katubusan upang maisakatuparan ang plano ng kaligtasan. At nakaraan ating tinalakay ang comparison between the order of salvation and the redemptive history or history of redemption. Ating natalakay niyon. Hindi pwedeng magkahiwalay, di ba? Ang plan of salvation nangyayari sa history of redemption. Ngayon, tinalakay natin ang simula ng history, that is creation. Talakay na natin. Ngayon, susundan natin the fall of man. Natanda natin, bago pa lamang bumagsak ang tao sa kasalanan, nakaplano na po ang kaligtasan. Hindi po ang Diyos ang may akda ng pagbagsak ng tao, kundi si Satanas. Sapagkat si Satanas, siya ang gumigiba sa plano ng Diyos. Until now, yung po yung prophecy, Genesis chapter 3 verse 15, sa pamamagitan ng binhi mo at binhi ng babae, ay magkakaroon ng di pagkakaunawaan. Ang binhi mo, ang siyang kakagat sa binhi ng babae, ngunit ang binhi ng babae ang siyang dudurog ng ulo mo. Kaya nga, paano tayo nagre-respond sa ating kalagayan sa problema sa buhay na ito, dito natin fino-fulfill kung ano yung nakatakda sa atin. Ang Diyos ay naglagay ng evil, no? Ibig sabihin mayroong evil at mayroong mabuti,
pinapipili tayo palagi sa Diyos sa mabuti. Dahil itong ginagawa ng kaaway to destroy us. Wasakin tayo at ilayo kay Kristo. Pero hindi pa rin magwawagi dahil si Kristo ang siyang tagapagligtas natin. So last time, ng Sunday, ating natalakay ang creation. Now let's go to the second na bahagi ng history of salvation or history of redemption, ang pagbagsak ng tao. Dito nagsisimula ang pangangailangan ng kaligtasan ng tao nung sila'y bumagsak. Basahin natin Genesis chapter 1 verse chapter 3 verse 1 to 7. Genesis chapter 3 verse 1 to 7. Basahin po natin. Ganito ang pagkakasabi. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang nannilikha ng Panginoon Diyos. Natanda natin, si Satanas po ay kasama po sa mga nilikha ng Diyos. Hindi siya Diyos. Pero siya, alam natin sa kasaysayan sa Isaias, siya yung pinakamataas ng anghel sa langit. Pinagkakatiwalaan ng Diyos. Pero nais niyang humigit sa Diyos. Nais niyang magtayo ng trono ng mataas sa Diyos. Kaya ibinagsak siya sa lupa. At dito sa lupa, siya'y naghahari. Hindi pa siya ahas. Kundi siya po ay isang nilalang, hindi ko alam, na maganda o gwapo dahil hindi natakot si Eva nung siya'y kausapin. Pero nung siya po'y sinumpa ng Diyos, nang sabi ng Diyos, dahil ikaw ay nandaya, gagapang kang tulad ng ahas. Doon pa lamang siya naging ahas. No? Sapagkat sa lahat ng creation, andun yung ahas. Pero Satanas, anghel siya. Binagsak, tinulad siya sa ahas na gumagapang ng pagkain ay buhangin. Kaya ito po yan. Kaya si Satanas noon, nandito nagpapakita kay Eva, siya po isang nilalang na hindi nakakatakot. Gwapo siya. Tulad sa ating panahon ngayon, ang temptations ay laging gwapo. Very attracting ang temptation. Okay? Ang sabi rito, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop na sa parang na nilikha ng Diyos. Panginoong Diyos, sinabi niya sa babae, tignan nyo, dahil gusto niyang wasakin ang plano ng Diyos, kinausap niyang babae. Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Tuso siya eh. Para malayo yung tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, malayo sa Diyos, nagtanim siya ng pag-aalinlangan sa salita ng Panginoon. Totoo ba? Nagising si Eva. Totoo nga ba si lahat ng sinabi ng Diyos o mayroon siyang itinatago? Kaya ang sabi ni Satanas, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halaman? Alam natin, lahat po ng nilikha ng Diyos ay pinahintulot kina Adan at Eva maliban sa isang puno lang. Pero sabi ni Satanas, totoo ba lahat ng punong kahoy ay pinagbabawal sa inyo? Kita mo? At sinabi ng babae sa ahas,
makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Sabi niya, pero tingnan nyo, nabiktima na. Ang sabi ni Eva, subalit, nagkaroon ng doubt. Subalit sinabi ng Diyos, pero hindi sinabi ng Diyos yun. Dahil nabiktima na si Eva sa mapanlinlang na pagtanim ng alinlangan, sinabi niya, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga, sinabi, tama pala, no. Pero half truth, sapagkat sabi, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halaman, ito ng dagdag. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. So ito pala, pinapakita rito na ang binibigay ni Satanas sa pandaraya, tatamnan ka ng pag-alilangan upang gawin mo. Para bang bata nakakita ng ipot ng manok? Ano ba, ipot ba yan? Ipot yan. Sabi ni nanay, wag mo nga mabaho yan. Pero tinuro pa rin at inamoy. Yun yung doubt sa buhay natin. Imbis na nag-alilangan ka, pero gagawin mo, susubukan, pakayayaman ako dyan. Baka tumama ako dyan sa loto. See? Ganun yung doubt. Tinuturuan ng maliit na kasalanan, kala mo tingin mo tama. Sabi niya, mabigat ito. Sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hipuin, kundi kayo'y mamamatay. Half-truth is a lie. Subalit sinabi ng sa babae, tiyak hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata. Wow! May pangako na. Yung pandaraya ni Satan. Ganyan ang mga preacher eh. Pag ikaw'y nagbigay ng 10 piso, ibabalik sa iyo ng 1,000. Aba, maganda yun. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Very promising ang preaching ni Satan. Nagsimula sa teaching, then preaching, inviting to do what he teach. Then, kaya sa 6, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino. So, pumasok na yung lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumakain. Yung lalaki pa rito si Adan, parang mga lalaki ngayon na pinababayaan ng nanay ang siyang magtuturo sa kanyang mga anak. Kaya mga anak, spoiled, bratten. At ang ibubunga ng pagiging spoiled bratten, aksidente sa buhay. Kaya, sumunod si Adan, kung ano sinabi ng asawa, kinain din. Walang ginawa. Inutil na Adan. Verse 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Yun po yung pagbagsak ng kasalanan. Dahil ang lalaki ang binigyan ng Diyos ng otoridad
na mga siwa sa kanyang buong pamilya, siya ngayon ang pinananagot ng Diyos. Siya ngayon ang mananagot sa lahat ng kanyang pamilya kung magpapatuloy siyang maging inutil sa kanyang pamilya. Kaya yun po ang salita ng Panginoon ng pagbagsak. Napakatindi po yan. Pero bagong lahat, tayo muna'y humingi ng tulong sa Diyos at bigyan tayo ng pusong malambot at maunawain at mapagpakumbabang tanggapin ang mensaheng ito. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Ang kasaysayan po ng katubusan na iyo pong ipinahayag sa inyong mga tao upang kami ay magtiwala at umasa sa inyo na aming tagapagligtas at walang iba, kundi ang itinakda ninyong bugtong anak na si Kristo. Ipaunawa po ninyo sa amin ang kasaysayang ito. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So dito ayon sa context, maikling context lang. Si Adan at si Eva ay binigyan ng sariling malayang kalooban. Hindi tayo hinigpitan ng Diyos sa ating kalooban. Ang sabi ng Panginoon sa Kanya, Genesis 2:16 to 17, magagawa niyo lahat. Makakain niyo lahat. Wag lang ang isang puno o bunga ng puno. So lahat po ng bagay sa mundong ito may kalayaan tayo. Wag lang nating gawing ang isang pagsuway sa Diyos. Yun po yung konteksto diyan. Lahat ay malaya tayo gawin. Wag lang umabot sa pagsuway sa Diyos. Yun ang sabi ni Paul. All things are mabuti para sa akin. Sabi ni Pablo, lahat ng bagay. Pero isang bagay ang dapat pigilan. Ngunit ang malayang kalooban ni Adan at ni Ebang ito, dahil malaya sila, ano man ang gusto nilang gawin, mas pinili nilang suwayin ang utos ng buhay ng Diyos. Sapagkat ang utos ng Diyos na isa lamang, kapag ito'y lagi mong sinusunod ng may pag-ibig, mabubuhay ka magpakailanman. Pero dahil malaya ang kanilang kalooban, tulad ng sinabi ni Satanas, totoo ba na sinabi ng Diyos? Nagtanim ng doubt sa kanyang sariling kalooban at nangako si Satanas, magiging tulad kay sa Diyos. At dahil dyan, nakita ni Eva na malaya ako kung anong gusto ko. Huwag niyo kong pakikialaman sa inyong relihiyon. Nasa akin ang kalayaan kung anong gusto kong piliin. Mas ginusto nila ang suwayin ang Diyos. Remember? Ipinahintulot ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundong ito sa atin, wag lang yung pagsuway sa Diyos. Pero halos lahat ng tao ngayon nandun sa pagsuway sa Diyos. At salamat at nandito ang mga sumusunod sa Diyos. So nagsimula po ang kasalanan, nagsimula ang pagbagsak sa mundo, at ang lahat ng tao ay naapektuhan sa pagbagsak na ito, simula kay Adan hanggang sa panahon natin at sa mga darating pa. Kaya nga tinawag si Adan na federal head. Federal head, siya yung pang-ulo. Tayong mga tatay, ulo tayo ng pamilya, dapat tayo ang gumagabay sa ating pamilya sa daan ng Panginoon. Hindi pag-spoiled sa kanila.
Sisirain natin ang buhay ng ating mga anak. Pababayaan na sila maglaraw-laraw doon kung anong gusto nilang gawin at sila'y mahulog sa dagat-dagatang apoy. Kung ating babasahin 3 talata sa Biblia, magpapatunay ang kontekstong ito. Ang sabi po first sa Romans chapter 5 verse 12. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao, tinan mo, hindi kasama si Eva. Dahil pananagutan ni Adan si Eva. Si Eva nanukso kay Adan, pero si Adan lumabag sa Diyos ng bukas ang mata. Nakikita niya ang kanyang asawa na nakipagliliwaliw kay Satanas. Pinabayaan niya. Kaya siya ang binigyan ng sisi ng Diyos. Kaya kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, ngunit ang lahat ay, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, yung pong hatol ng kasalanan was imputed to Adam. Isinalin lahat ng kamatayan, kaguluhan, kasawian, lahat ng karumaldumal na kasamaang bunga ng kasalanan nasa kanya. Kaya lahat po ng lahi ni Adan, nandun din po lahat ng mga imputed sin. Isinalin kay Adan, nasa ating lahat. Kaya wag mong sabihin wala kang kasalanan. Ikaw ay pinanganak na makasalanan. Kailangan mong tagapagligtas. Thanks God sapagkat si Jesus Christ, nung tayo po ay kanyang iniligtas, yung kanyang righteousness ang isinalin sa atin. Satan o si Adan, the first Adam, namanan natin ang imputed sin. Pero nung tayo maging Kristiyano, natanggap natin ang imputed righteousness of Christ. Kaya naging malinis tayo. And yet, naroon pa rin tayo nagkakasali pa rin. Pero hindi mawawala ang righteousness of Christ sa atin. Kaya anytime nag-confess tayo, you are forgiven. Kaya nga, lahat po ng mga tao makasalanan. Kaya gumagawa ng kasalanan. At lahat ng gumagawa ng kasalanan, ang sabi sa Romans 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala. Now, nagkasala means actual sin because he is, in the first place, sinner. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, hiwalay sa Diyos. Kahit anong gawin mong relihiyon, hiwalay ka sa Diyos. At dahil hiwalay sa Diyos, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That's it. Kamatayan sa impyerno. Pero dahil tayo, hindi natin pwedeng pagtagumpayan ng kamatayan. Mamamatay ka kahit magpa-injection ka ng eternal life sa buhay mo, mamamatay ka pa rin. Kaano ka mang kaganda, mamamatay ka pa rin. Kahit gaano ka kayaman, mamamatay ka pa rin. Pero salamat sa Diyos, dahil yung kamatayang ito na ating kinatatakutan, kinamatayan ni Kristo upang ang buhay ni Kristo ang ipalit sa atin, imputed life, imputed righteousness of Christ. Kaya taglay natin, kahit na tayo makasalanan sa lupa, nabubuhay, we have eternal life in Christ. Sapagkat nung tayo po'y sumampalatay, tumangkap kay Kristo, binigyan tayo ng autoridad na maging anak ng Diyos.
At dahil mga anak ng Diyos, Galatians 4:6, God sent forth the Spirit of His Son, Jesus Christ, into our hearts so that we can call Him Abba, Father. Kaya nga tinanggap natin si Kristo sa pamagitan ng third person, Holy Spirit, sa atin. Nabubuhay po ang Holy Spirit sa atin, but at the same time, it is Christ lives in us. Pero kung wala kang Kristo, kamatayan ka talaga dahil ang bunga ng kasalanan nasa iyo, kamatayan kahit na karayom na nakatusok ka ng maliit na karayom sa iyong kapwa at nasaktan siya at hindi matay, eh bakit? Tinusok mo. Kasalanan talaga yon kahit gaano kalait na kasalanan. At ang kasalanan yon, ang bunga, ang ginagawang kasalanan ay bunga, ang ibubunga ito'y kamatayan. Kaya sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit, dito na ngayon, nag-intervene, nakialam ang pag-ibig ng Diyos before the foundation sa kanyang plano, kaligtasan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos. See? Kaloob ito, gift, kasi promise ito, plano ng Diyos eh. Hindi pwedeng sirain ni Satanas yung plano ng Diyos of salvation. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay walang bayad, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kasi nakita niyo po yung biyaya ng Diyos sa atin sa kabila ng lahat. Napaka biyaya po ng Panginoon. Mga kapatid, matatapos na ako, introduction pa lang po. Napakayaman po kasi ng history of redemption. Nasa introduction pa lang tayo. Kinapos, hindi ko po pipilitin natapusin itong ating paksa about the fall of man na hindi natin maintindihan. So hanggang doon lang po tayo sa maiintindihan. Okay? Mahaba pa po ang buhay natin. Matatapos din natin ito. Siguro, abutin pa ako siguro dito ng 100 years. Lord willing. Nandun pa lang tayo sa konteksto, mga kapatid. Napakayaman po kasi ng salita ng Diyos sa atin. Nananabik tayo, right? Dahil mayroon tayong taglay na pananampalataya at ang pananampalatayang yan ay buhay na nasa atin. Kaya ngayon, dumako tayo sa layunin. Layunin po ng ating paksa ngayong umaga after na may pahig natin ang konteksto. So ang layunin natin dito ay upang maipakita sa atin, sa bawat isa, sa ating mga bisita, na ang kasalanan ay nagpapahiwalay sa tao at Diyos. At ang pagkahiwalay natin sa tao at ang Diyos, akala natin, okay lang, mangadji ka lang diha, magluhod ka lang diha sa tubangan sa altar, duol nimo ang Diyos, bisan unsaon nimo pagluhod, layo pagid ka sa Diyos. Ang ibig kong sabihin sa Tagalog, kahit maglumuhod ka pa dyan, na kumakapal na ang kalyo ng iyong tuhod, sambitin mo lahat ng santos dyan, malayo ka pa rin sa Diyos. Sapagat ang separation of man between God is eternal. Walang hanggan. Imposibleng dugtungan ng gawa at pagsisikap ng tao. Kaya in God's providence, ipinako si Kristo sa krus. Hindi sa poste, gaya ng ibang paniniwala ng iba na pinako si Kristo sa poste, krus.
Sapagkat kasama yan sa history of salvation na sa pamagitan ng krus, yung pagitang bangin ng pagkakahiwalay ng tao sa Diyos at ng tao ay durugtong sa krus. Si Kristo lamang ang makapagdurugtong nito sa ating pagkalayo sa Diyos. Kaya nga napakahalaga sa atin ang krus. Pero ang mga Katoliko, sinasabit ang krus. Walang pakialam sa pampaganda, pampagwapo. Alam niyo yung krus, mga kapatid? Kung sa ating panahon yan, electric chair po yan. Sapagkat dyan pinatay si Kristo, wala pang electric chair noon eh. Krus eh. Ngayon kung alam mong electric chair pala yan, maglalagay ka ba ng krus dito? Mga kapatid, napakalayo po ng distansya. Tanging si Kristo lamang ang makapagdurugtong ng tao at ng Diyos. Sapagkat ang history po of redemption and the plan of salvation nakasentro kay Hesukristo lamang. Kaya ginawa ng Diyos ang plan and history of salvation for Christ. Remember Romans 11:36, please pakilagay. Pakibasa po, Romans chapter 11 verse 36 po. Sapagkat mula sa Kanya, Mula kay Kristo, sa Kanya, at pamamagitan niya, at para sa Kanya, ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kawalantian magpakailanman. yes. Dahil sa Kanya, kay Kristo, sa pamamagitan niya, kay Kristo, para sa Kanya, kay Kristo, lahat ng kalwatian ng bagay para sa Kanya. Kaya ang pag-asa po ng tao ay si Kristo lamang. Si Kristo lamang. Wala pong iba. Kaya kung maintindihan ng mga tao ang nire-recite nilang bersikulo, John 3:16 and John 14:6, magiging mahalaga sa kanila ito sapagkat yun ang buhay nila. Ang sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kanino isinugo si Kristo? Sa sanlibutan. Sino yung sanlibutan na iniibig ng Diyos? Before the foundation of the world, ang kanyang mga hinirang. At sila'y sasampalataya at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mahal na mahal ko ang John 3:16. Hindi ko pa man naunawaan niya noon, yun ang pinangalan ng ating unang grupo, John 3:16, Fellowship. At yun ang unang-unang kong sermong ipinangaral ko sa bawat Bible study. 5 pages na malaking kwadernong ganun, doon ko sinulat ang lahat ng paliwanag ko. Kay bawat Bible study, yun. Nagsimula ang Makati, nagsimula ang Leyte sa IGBC, yun ang ginamit kong mensahe, John 3:16. At sinabi ni Jesus Christ sa John 14, I am, ano yung una? The way, yes. Yun ang way. No other way. Jesus Christ said, I am the way, the truth. Sino nagsasabi ng katotohanan? History of salvation. And the life. Whoever believes on that word, no one comes to the Father except through Him. Kung naintindihan po yan ng mga taong nagre-recite ng verse na yan, mga kapatid, wala na siyang ikatatakot sa buhay. Safe siya. Matibay yung kanyang assurance. Secured ang kanyang salvation. So doon pa lang tayo sa layunin, busog na tayo. Isa pa lang. Ikalawang layunin,
ituturo natin ang fall of man according to history of salvation o redemption upang maunawaan ang need, ang pangangailangang kaligtasan ng bawat tao through Christ alone. Hanggat hindi mo naunawaan kung saan ka nagmula, anong klaseng buhay ka, anong mayroon sa iyo, hindi mo kailangan si Kristo sapagkat namumuhay ka sa sarili mong katuwiran, sa sarili mong paniniwala, sa sarili mong relihiyon na kinagisnan. Wala pong relihiyong makapagliligtas. Gaano man ito katalas sa taas, gaano man ito kalapad, gaano man ito karami sa buong daigdig. Sakupin ng relihiyon ang buong daigdig, hindi pa rin makapagliligtas sapagkat walang makapagliligtas, makapagdadala ng tao kay Ama. Sino? Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay kayong aking mga alagad. At ano mangyari pag tunay kang alagad? Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo sa maling paniniwala sa mundong ito. Yun po yun. History of redemption na ating pong binubuksan ngayon. Ikatlo pong layunin upang mahikayat ang mga nakikinig. Nakilalanin ang sariling pagkakasala at magtiwala sa plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Kaligtasan. Paano niya itong nilalapat bawat isa sa atin? Una, paniwalaan nating tayo tinawag. Kailan ka tinawag? Bago pa lamang pinili. Kailangan ikaw ay kabilang sa pinili. Paano ka pinili? Wala pang mundo. At dahil pinili ka, tinawag ka, instant po yung pagkakatawag. Pero yung pamamaraan po, pag-apply nito a chronological order according to God's time. Ako tinawag, nangihinayang ako. 37 na ako. Pagkaraghang sala ang akong nabuhat. Usa ko tawga sa Ginoo. Iyamang kabubuton. Tinawag akong 37 years, maraming kasalanan na nangyari sa buhay ko. Kalooban pa rin ng Diyos according to His history of redemption. Sapagkat yung aking karnasang kasamaan, yun ang magtuturo sa akin kung paano ko itutuwid ang aking kasalukuyan. Kaya walang makakakuha ng aking testimony sa aking pagkamakasalanan. Sapagkat nakikita ko ang biyaya ng Diyos doon. Hanggat hindi mo naunawaan ang sarili mong kasalanan, hindi ka aamin. Hindi ka mangangailangan ng tagapagligtas. Dahil ang tingin mo, malakas ka. Marunong ka. Pero kapag ka naunawaan mo ang iyong pagkamakasalanan, Lord, help me. Tulad kay Pedro, nung nakita niya si Jesus Christ na lumalakad sa dagat, sabi niya, ako'y tagasunod ni Kristo. Malakas ako. Kaya tumayo siya sa bangka, lakas ng alon. Bagyo. Ang sabi niya, Panginoon, palapitin mo ako dyan. Ganyan tayo, masyado tayong mayabang Dahil matagal na tayong Kristiyano, marami nang alam. I can do that. I can preach, I can teach. So sabi ng Panginoon, kaya ba nga nitong Pedro? Halika. Aba, sa unang hakbang niya, pangalawang hakbang niya, nangyari talaga. Ganyan ang maraming, hindi ko sinisirang pastor, pero maraming pastor bumabagsak sa simula, magaling, mahusay, kilala, bantog.
Pero bandang huli, ano nangyari kay Pedro? Unang hakbang niya, tingin niya sa mga kasama, see? Pangalawa, nakita niya yung hangin, lakas. Pangatlo, boom! Lubog siya. Yun yung past life natin. Anong ginawa ni Peter? Manood ka, Panginoon. Marunong ko lumangoy. Aba, hindi. Dilaw yung boses niya nang nagmamakaawa. Please, Lord, help! Help me, Lord! Aba, hindi pa natatapos ang boses ni Pedro na, help me, Lord! Parang napakaba. Andun yung kamay ni Kristo. Why? Sapagkat inibig siya ni Kristo before the foundation of the world. At ayaw ng Panginoon na magtagumpay si Satanas na sirain ang kanyang planong kaligtasan sa kanyang mga hinirang. Yan ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved you. Dahil sa layuning ito, sa ating teksto po, mayroong 3 pagkakilanlan ng kasalanan. Ngunit hindi na po natin madidiscuss. Ati po itong i-discuss next Sunday. Next Sunday, Lord willing. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos. Napakadakila mo talaga. Kayo po ang soberanong Diyos. Nagahari sa walang hanggan, Panginoon. At sa iyong kabutihan at karunungan na mabuting kalooban, nagplano ka at ang plano niyo'y itinakda na ito'y mangyari. At upang ito'y mangyari, sinimulan mo ang kasaysayan ng katubusan. Kasaysayan po ng buong mundo. At sa buong mundo, Panginoon, ipinapahintulot mo ang lahat ay kumikilos sang-ayon sa iyong kalooban na matupad ang iyo pong plano sa bawat taong tinawag ninyo na nasadlak po sa iba't ibang kasalanan, iba't ibang lugar at iba't ibang panahon. Ngunit sa takdang panahon, sila po'y iyong tinawag upang sila'y inyong tubusin. Nagpapasalamat kami, Ama, sa iyong salita na inyo pong ipapaunawa at ipinapaunawa ang aming pong buhay sa nakaraan upang maging uhaw at gutom kami sa aming pong kaligtasan at tagapagligtas. Magligtas po kayo, O Panginoon. Ang lahat ng ito'y aming isinasamo at ipinagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.